Ubus na po ako. May nanay ka pa naman. Pero hindi ko naman po alam kung nasaan siya. Gusto ko rin mag-sorry kay Gani for abandoning them for a long time. Kung pumayag si tatay na ibenta yung lupa, bakit punit-punit tong kontrata? Mahina ang ebidensya na hawak mo para buksan ulit natin ang kaso sa pagkamatay ng tatay mo. Sir, ano pa po bang pruweba yung gusto niyo, sir? Manap ka ng testigo. I want to go to Dara Itan because I want to see the new casino location. You want to come with me? Welcome to the Philippines, bro. Since kayo na ang magpapatakbo ng mga businesses natin dito, dapat masanay ka na. I really hope you find what you're looking for this time, yeah? Sana nga, anak. Alam niyo naman, taon-taon akong umuwi para hanapin si Emily. Tama yung narinig ko. Ibebenta niyo yung lupa ng tatay ko? Inilipat na ni Tito Gani sa pangalan ni Mom. Si Mom ang legal owner of this property. Palangga, why do I get this feeling na parang imbierno sa atin ng mga tao dito? Palangga, just ignore it. Our bodyguards are here. They can't do anything. So we're safe, okay? Eh kasi naman, nasan ba yung ka-meeting mo? Where is he? Tagal. There he is. Hey, dude. The late Mr. Enriquez. Sorry to keep you waiting. I just came from a meeting with one of our partners who just lives nearby. It's okay, Mr. Enriquez. My wife and I were just enjoying looking at our new resort casino property. Come. Tara na. I'll give you a tour. All right. Let's go. Malabo yun mangyari, Angela. Makinig ka sa akin ha. Simula bata pa lang ako, sinasabi na sa akin ng tatay ko na sa akin nga ipapamana lahat ng to. Pakihati na nga kayo eh. Eh, kung meron mang ibebenta dito, hindi yun papayag na walang mapupunta sa akin. Hindi ka sigurado. Kasi remember, mula nung nakipaglandian ka dun sa fake online boyfriend mo, na-realize ni Tito Gani na pareho lang kayo ng nanay mo. Pareho kayong makasarili. Na one day, you're gonna abandon Tito Gani just like what your mom did to him before. Nandiyan ka pa rin. Oo, nandun talaga. Tapos ngayon! Hindi! That's why Tito Gani decided to give this house and lot to my mom dahil alam niya na si mom lang ang totoong nagmamahal kay Tito Gani at kahit kailan hindi niya iiwan si Tito Gani. Mag-move on ka na, matagal nang tapos yun. Nag-sorry na ako sa tatay ko, pinatawad na ako. Kaya walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Okay kami. Pwede ba intindihin mo? This document is legally binding, okay? Kwenta yan. Kaya kahit hindi ka maniwala or maniwala ka man, irrelevant na yon. Nasa side namin ang batas. Kami na ang may karapatan sa property na to. Kaya hindi ka pwedeng tumapak dito, kaya pumasok ka dun sa kwarto mo, kunin mo ang mga damit mo at lumayas ka! Order chieftain, yeah, he owns this practically. Okay. Yeah, How far so back does it go? Goes as fresh as I know it's. Hoy! Kung meron man dapat lumayas dito. Hindi ako yun. Wait! Ikaw yung hindi. Ma'am, pabalik na po sila. Kajot, di ba narinig? Parang nag-aaway. Parang may nangangailangan ng tulong. Halika, tulungan natin siya. Teka. Ma'am, patayin niyo sila. Susunta ko na sila. Stop! Sorry, nahihilo ako sa inyong dalawa. Oh my God, your stepsister is just so slow. Okay, ganito yan. Wala ka ng laban kasi nga hindi na nakapangalan sa inyo yung titulo, okay? So please, just leave peacefully.
Lumayas ka na! Bakit? Anong gusto mo, ha? Pabayaan ko lang kayo? Ha? Kung dati pa-demure ako kasi pinakikiusapan lang naman ako ng tatay ko eh. Pero ngayon, kung ganyan kayo kawalang yan, edi magbasagulan na. O sige! Magsama pa ka nitong baklang to. O di sige, bring it on! Patalo na! Hindi na ako aatras sa'yo ngayon. Gaganti ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Bakit natatakot ako sa'yo? Ha? Natatakot ako sa'yo? Wait, stop. Huwag kang sa akin dito. Ayaw mong lumayas, ha? Ayaw mong lumayas, kakalat ka rin kita! Ha? Tumayo ka! Aray! Ayop ka! Ha? Ayaw mong lumayas, ha? Ha? Randy! Manda ka sa akin pag nakawala ako dito. Ay, ano ba? Titigil? Ha? Randy, kunin mo yung mga damit niya! Lumayas ka dito, ha? Huwag ka nang babalik o huwag kang magpapakita sa akin! Ang kapal ng pagmumukha nyo! Pababahin namin ang tatay ko yung naangkin nyo! Sa amin na nga yun, di ba? Walang-wala ka na! Magreklamo ako! O di sige, magreklamo ka! Alam mo, magsasayang ka lang ng oras at pera kasi kami may titulo, ikaw wala! Ma'am, kailangan na po natin bumalik. Wait lang. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, mga kadimoy! Inaabi nila ako! Tulungan niyo po ako! Pero ma'am, umulan na po. Baka tumaas na po yung tubig sa ilog. Kailangan na po nating umalis. Sige na, ma'am. Alam mo, matagal ko nang gustong gawin sa'yo to eh! Yan! Lumayas ka na! Ayop ka! Akala ko ba matapang ka? O lumaban ka? Wala na kasi nagtatanggol sa'yo! Alam mo, ikaw, wala ka ng tatay! Wala kang bahay! Yung community, lahat sila galit sa'yo! Don't fight us, Ikit! Matatalo ka lang! Matatalo ka lang! Lalo ka lang namin ilulubog sa lupa! Gusto niyo ng lupa? Ha? Gusto niyo ng lupa? O ito! Oh my God! What's wrong with you? These are bad you! Ayaw ba yun? Oh my God! Ayaw ka! Ayaw ka! Sige, kayo ang panalo ngayon. Pero sinusumpa ko, babalikan ko kayo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. At para mabawi ko lahat ng lupa na inangkin niyo mag-ina. Mga kadimay, inosente po ako. Hindi po kami kriminal ng tatay ko. Wala po kaming ginagawang masama. Tulungan niyo po kami. Pagsisisihan niyong mag-ina lahat ng mga pinagagawa niyong pagtapak sa pagkatao ko. Babangon ako at lalaban ako ulit. Sisiguraduhin ko sa pagbabalik ko kayo naman ang pababagsakin ko! Wala po ako ginawa ng
Palanga, what happened? Paluay ko palangga. But I heard two women arguing. Mukhang inaaway yung mas nakababata. And her voice sounds familiar to me. Wait, familiar? We don't know anybody here. Yeah, I know it's my first time here, but when I heard that girl crying, I felt like I really need to help her. She needs help. You're still missing Emily. Yeah. I guess you're right. Sana lang, kung nasan man ang anak ko ngayon, sana ibang kapalaran niya doon sa babaeng inaaway kanina. I hope that she's safe and she's happy. Nandun na kayo. Okay. Ito. Ang sakit. Sobrang sakit nung ginawa nila sa akin. Nung nalaman ko lahat ng kabalbalan nila. Ako pa yung pinalay sa sarili kong bahay. Ako yung may karapatan dun eh. Oo, apa ka talaga nung mag-inang yun eh, no? Hayaan mo na silang humanas, Beshi. Basta tutulungan ka namin i-reveal sa publiko kung gaano kasama yung ugali ng dalawang yun. Alam mo, sa dami ng kasinungalingan na sinabi ng mag-inang yun, may isang tumama na sinabi nila sa akin na wala na akong tatay. Wala pa akong bahay. Wala na. Lahat wala na sa akin. Pati yung reputasyon ng tatay ko na matagal niya nang iningatan. Sirang-sira na. Di pa naman hindi ang lahat, Kit. Pwede naman nating kumpinsin yung mga kadimoy natin na hindi kayong salarin. Aming gani. Correct. Wow. Tsaka, Ikit, ngayon na wala na si Ninong Gani, hindi ba ikaw dapat yung tumutulong sa mga kadimoy natin? Para bumangon, para lumaban dun sa lahat ng karapatan natin. Gustong gusto ko yun. Pero di ko alam kung paano. Kasi lahat sila galit sa akin. Alam mo, habang pinapalayas ako ni Angela kanina, lahat ng mga kadimoy natin nandoon. Humihingi ako ng tulong. Nakikiusap ako sa kanila, tulungan nila ako, pero wala. Hindi nila ako tinulungan dahil galit na galit sila sa akin. Hindi ko na alam paano. Hindi ako. Huwag mag-alala. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Bahala sa'yo. Tsaka hihingi tayo ng tulong kay tatay. Ha? Salamat. Para saan ba talaga itong meeting, Badong? Bakit bigla mo kami pinatawag? Oo nga. Antay lang, maya-maya magsisimula na tayo. Teka muna, mga kadimoy, sino ba inaantay natin dito? Ginagawa ko eh. Uwian na! Lokohan na naman to! Puro na naman tayo pangako nito. Nandito po ako para humingi ng tawad sa inyo. Nandito po ako para magpaliwanag. Sana pakinggan niyo naman po ako. Hindi namin kailangan ng sorry mo. Ang kailangan namin, maibalik ang mga lupa namin at mabayaran ng tour guide sa panluloko mo. Naiintindihan ko po kayo, kaya nga po ako nandito para sabihin po sa inyong lahat na hindi niyo po ako kaaway. Kakampi niyo po ako. Hindi ka namin kakampi. Kasabwat ka ng mga manluloko. Hindi po.
biktima rin po ako. Pinalayas na po ako ni Rica sa sarili naming pamamahay ng tatay ko. Para ano? Para pong maibenta niya yun. Para pong masolo niya yung pera. Ganun po sila kasama. Kagaya niyo, biktima rin po ako. Nalaman ko na si Angela po ang nang-scam sa akin. Kaya malamang sa malamang nasa kanya po lahat ng pera at sweldo ng mga masisipag nating tour guides. Kahit si Angela ang scammer, ikaw pa rin na nagdesisyon na galawin ang sweldo namin para ibigay sa fake boyfriend mo. Oo nga, inuna pa ang pagjojowa, kaya na-scam. Tama po kayo, tama po, ate. Kasalanan ko po. Tanggap ko po yun. Kaya nandito po ako para po makabawi ako sa inyo, para po maitama ko lahat ng mga pagkakamali ko. Totoo ba yung sinasabi mo, Iki? Baka naman scripted na naman ng pamilya niyo yan. Sandali lang po, meron po akong resibo lahat ng baho nila. Nung mag-inang yun. Nandito po ako para po makipagtulungan sa inyo. Handa po akong harangin. Ang gusto nilang ipatay yung resort at casino dito. Pero hindi ko po yun kayang mag-isa. Kailangan po natin magtulungan. Kailangan po natin magkapit-bisig. Para po managot kung sino ang may kasalanan. Sino po ba dito ang handang sumama para lumaban sa karapatan? Ako. Lalaban tayo, Beshi. Hindi kita iiwan. Kit, hanggang dulo, lalaban tayo. Alang-alang sa pagbihis sa pangalan ng kumpare ko si Gani. Sasama ko kay Kit. Salamat po. Tara, sama tayo. Sama kami! Sama na kami! Sige, sasama na rin kami. Sama kami sa iyo, Iki! Sama natin yan! Lalaban kami para sa karapatan na mabawi ang mga lupa namin. Tama! Oo nga, hindi dahil sa sinabi mo. Hindi ka pa rin namin mapapatawad hanggat hindi mo na itatama ang atraso mo sa amin. Opo, naiintindihan ko naman kayo, Kuya Johnny. Naiintindihan ko po kayo. Kaya po, nandito po ako para po maibalik po yung tiwala niyo lahat. Para po malinis ko yung pangalan ng tatay ko na mahal po kayo. Lumaban tayo, hindi po para sa akin. Lumaban po kayo para po sa sarili niyo, para po sa pamilya niyo. Laban mga kadimay! Mom! See this. Tingnan mo, nakita ko post yan ng isa sa mga tour guide ni Tito Gani. Kagaya niyo, biktima rin po ako. Nalaman ko na si Angela po ang nang-scam sa akin. Kaya malamang sa malamang... Oh my God, diba? I didn't know na gumawa na pala ng kulto to si Ikit. Pwede ba, Ange? This is not the time for jokes! Hindi mo ba nakita kung paano tayo nilaglag ng babaeng yan? Mom, what? This is bad. Panagutin ang pag-inang Rica at Angela! Mom, what are we gonna do? We have to go. Pack your things. Go! 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 Tara na, bilisan mo. Teka, Beshi, sigurado ka ba nandyan yung mag-ina? Aba, oo. Nagpapaka-Disney princess yan sa bahay na hindi naman sa kanila. Sana mabutan natin. Paano pag wala sila dyan? Eh, di double time mga kadinoy. Bilisan mo. Tuloy! Wait lang! Finally, makakalis na ako sa lugar na to. Dapat kasi natin pa natin ginawa to eh. Pwede ba? Huwag na tayo magsisihan. Kailangan na nating makaalis dito. So let's just get the hell out of here. And we can spend all the money nang nahutot natin kay Gani. So let's just go! Ito na, nandito na tayo. Hoy! Mag-inang impacta! Lumabas kayo dyan! Mga buwangaw kayo! Hoy, sorry nilo pa namin! Saka yung sweldo ng mga tour guide! Hoy! Sige. Pasukin natin! Hoy! Yung lupa namin! Balik yung lupa namin, walang niya kayo! Sandali lang ha. Sisilipin ko lang doon sa kwarto. Sa kwarto. Lumabas kayo dyan! Makakaligtas kayo!
Lumabas nga kayo dyan, mga duwan! Wait lang mga kadimoy. Wala na sila dun sa loob eh. Wala na rin yung mga gamit na lang. Mukhang nakaalis na sila. Hindi kaya nakatunog sila sa plano natin? Pwede. Huwag kayong mag-alala mga kadimoy. Sigurado akong babalik yung mag-inang yun dito. Kasi sila yung may pakana ng pagpapatayo ng resort. Babalik yun dito. Tapos doon natin sila susugutin. Doon natin sila haharapin para pagbayarin nila lahat ng mga kasalanan nila sa atin. Di ba? Tama! Tama yan! Paligin mo ba? Kaya mag-alala mga paggawa namin yung para sa atin. Poor Ikit and friends. They're so disappointed dahil nag-fail ang plan nila na maabutan tayo sa house. Kahit magsimula pa ng rebellion yan si Ikit, wala na siyang magagawa. Hindi niya na mapipigilan ang construction ng resort casino. Oh my God, Mom. This calls for a celebration. Why don't we go on a European tour? Let's go to Switzerland and Monaco. Let's spend lahat ng kikitain natin like we're crazy rich Asians. We'll get there. Pero bago yun, gusto ko munang makita yung si Ikit na magdrama at maglupasay habang isa-isang dinedemolish ang mga bahay nila. God, you're such a mean girl, Mom. Like mother, like daughter. Mr. Enriquez. Sorry, Rika, for calling this late. Gusto kasi ng isang investor natin ng update in regards sa timetable ng construction ng casino. Pero may appointment ako bukas eh. Pwede ba ikaw na lang pumunta? Sure, no problem. Sino ba yung investor natin na yan? Don't worry, Mr. Smith. The demolition will commence as scheduled. And we have already advised the residents and we have given them enough time to vacate their houses. No problem, Mr. Smith. And just call me Rika. Yeah, Rika. Yeah, I'll see you soon. Okay, bye. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Wala lang. Ang cringe lang kasi. Obvious na nakikipag-flirt ka kay Mr. William Smith. Of course, I had to make a good impression. Isa siya sa mga investors ng resort casino project. And besides, ano naman kung makipag-flirt ako? Eh, single na ulit ako. Pero Mom, pati ba naman si Mr. Smith? He's handsome. He's super rich. And super married. Kailan pa ba naging issue sa akin na ang isang lalaki ay kasal o hindi? Lalaban tayo mga kadimoy, kahit anong mangyari laban! Ayan na!
kasi from Mega Metro Manila and beyond, tignan niyo mga pinagagawa sa amin yung mga hayop na yan. Hindi niyo masisira ang mga bahay namin! Makipag-cooperate na po tayo at huwag na tayo manlaban para sa ikatatahimik ng lahat. Hindi kami tatahimik! Hindi kami papayag na sirain yung mga bahay namin! Hindi kami susuko! Lalaban kami! Lumayas na kayo! Lumayas na kayo! Long time no see, Ikit. Congratulations naman sa bago mong career. Talagang tagahakot ka ng crowd, no? Ang dami mong nauto. Talaga! Dahil sa mga patong-patong yung mga kasalanan ginawa sa amin ng tatay ko, mga hayop pa yun. Kung ako sa inyo, hindi na ako mag-aaksaya ng oras at ng panahon. Dahil wala ring mangyayari. Close deal na. Gigibay na lahat ng mga bahay ninyo at matutuloy na ang resort casino project. Hindi! Ipapawalang bisa namin yung kontrata na meron ka. Alam mo kung bakit? Dahil hindi dapat i-honor yun. Dahil hindi kayo marunong tumupad sa lahat ng mga pinangako nyo sa amin. Kahit magdemanda kayo, anong tingin nyo, natatakot ako? Ma-impluwensya ang mga taong nasa likod ng resort casino project na to. Kaya kahit makarating pa tayo sa korte, hindi kayo mananalo. Lalaban kayo! Sige na, iba na yung mga Sige na, huwag kayo magpasindak sa mga yan. Sige na. We're already here, sir. But our demolition team cannot do their job because the people here are making a scene. What? They don't want us to demolish their homes. No, they were paid in full. I don't care if they're resisting. Do whatever you need to do to drive them away from their homes. Noted, Mr. Smith. Dad, is everything okay? Not really. Those homeowners who got paid, now they want to play the victim. Pasensya na, pero legal ang ginagawa namin to. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo manggulo. Dad, I've invested my entire life into this project. You know that. My heart, my soul. But somehow, I can't help myself for feeling bad for the people about to lose their homes. I purchased this property legally. Hectares were sold, contracts were signed. This is no longer my problem. No, I get that. I understand. But I hope this project just doesn't benefit us. I hope it benefits the community too. It sure will. Dream Paradise will be a powerhouse for this community, Matthew. It will make you more successful to help them succeed, Matthew. Remember that. If I'm a failure in love, I might as well be a successful businessman. That's my boy. You got this.
Nay! Sorry! Nay, sorry, ginawa ko po lahat. Ay, dalawang beses ako. Ang bahay ko. Ay, okay mo manakit. Matthew, anak! Mom! Oh, champurrado and tuyo. My favorite. Champurrado Especial and tuyo for my successful businessman. Teka, you heard what I said earlier? Konti. But, you know, I'm happy that you're driven and determined with your project. Aside from being successful like your dad, I want you to become a businessman with a heart. Oh, thanks, Mom. That's why I'm so grateful to have you as a mother. Because I know that you truly care about me. And wherever your daughter is, she'd be lucky to have you as a mother. Naku, anak. Sana nga mahanap ko na siya. And if I ever find her, you will be still my favorite panganay. Thanks, Mom. Kain na. Kain na, anak. Diba, favorite mo yan? Oh. Tulungan mo na lang yung mga nasugatan sa demolisyon, ha? Oo. Oh, andito na pala si attorney. Tawagin na lang kita mamaya, babe, ha? Oh, sige, sige. Bye-bye. Ano, Attorney Priya? May balita na po ba sa approval na binigay po natin sa korte? May iba pa po ba kaming pwedeng gawin para po mapigilan yung pag-demolish ng mga bahay namin doon? At saka kung paano po namin mapipigilan yung pagpapatayo nila ng resort tsaka ng casino? Tatapatin ko kayo. Malabo na maaprubahan ng korte yung sinampa natin petisyon. Oh, paano mangyayari yun, attorney? Ha? Di ba nagsalita na nga yung mga kadimoy ko? Mga kadimoy namin. Na sinabi nila na kaya lang sila pumirma dun sa kasunduan dahil dun sa mga peking pangako ni Rica. But that doesn't change the fact na napirma na lahat ng kontrata. Dinaan nila lahat sa maayos at legal na proseso. Pero mali nga sila. Mali sila, Rica, dun, attorney. Kasi kailangan ma-void yun dahil sila naman yung hindi tumupad doon sa pinangako nilang usapan, di ba? Pwede naman natin pa-imbestigahan yung tungkol sa bagay na yan. Oo. But I am afraid na matatagalan ng proseso. Kaya habang ginagawa natin yung mga bagay na yan, I am also afraid na magpapatuloy pa rin yung pag-demolish nila sa mga bahay nyo. O ano pong gagawin nyo? Wala na lang? Ano, attorney, wala na po kayong gagawin? Ganun-ganun na lang po yun. Huwag naman po kayong ganyan. Kit, magulos-lili ka. Hindi, Ninong. Kasi ganyan na ganyan din kasi yung sinabi sa akin ng mga pulis eh. Na kesyo lahat dumadaan sa legal na proseso. Na kesyo wala akong sapat na ebidensya. Na kesyo wala. Hindi na mabubuksan yung kaso ni tatay. Ano ba? Ganyan na ba yung sistema dito? Ha? Kapag mahirap ka, wala kang hustisya. Ano naman, tulungan niyo naman kami, no? Tama na. Wala namang kasalanan si attorney. Huwag kayong mag-alala. Magtatanong ako sa mga kasama kong abogado kung anong pwede natin gawin sa bagay na to. Maiwan ko muna kayo dito, ha? Attorney, tulungan mo kami, attorney. Pasensya na po, ha? Tulungan niyo po.
pasensya na po. Pasensya na. Naiintindihan kita. Ano kailangan humingi ng pasensya, naiintindihan ka namin. Hindi. Ninong. Di ko natupad eh. Di ko natupad. Di ba sinabi ko sa inyo na ipaglalaban ko para hindi matuloy yung pagdedemolish ng mga bahay natin? Wala akong nagawa. Nung ang sakit. Ang sakit po makita. Kasi sinisira yung bahay namin. Yung bahay nating lahat. Habang wala po akong magawa. Andun po lahat ng masasayang alaala namin. Masaya. Malungkot. Lahat ng magagandang alaala namin ng tatay ko nandun. Pero nung nawala po yun sa isang iglap lang. Nawala po lahat. Kasi hindi ko napigilan si Rika eh. Nung kayo naiintindihan ko po kayo, okay lang po kayo magalit sa akin. Kasi hindi lang naman po tirahin yung nawala eh. Pati po yung pangkabuhayan yung lahat. Kasalanan ko po yun, no? Kit. No, pasensya na po ha. No. Wala kang kasalanan doon. Eh, kami pa dapat na magpasalamat sa'yo eh. Kahit wala na yung tatay mo, eh, tuloy pa rin yung paglaban mo sa karapatan namin sa pagigipit ni Rika at ni Angela. Oo. Nasasaktan po ako. Kasi unti-unti na po nawawalan ng lugar yung tribo natin eh. Wala po akong magawa. Kahit po ako, hindi ko na po alam kung saan kakungan po ako pupulutin. Wala na po ako mapupuntahan. Huwag mo nang isipin yun. Meron kaming nahanap na lilipatan sa Antipolo. Ha? Buti pa kayo. Meron. Bakit? Wala na, Ninong. Hindi ka naman iba sa amin. Nasama. Pamilya ka namin eh. Di syempre kasama ka doon. Doon ka titira. Salamat po. Salamat po. Salamat mo nga. Tayo na lang po meron ako nung. Wala na ako. Nandito pa kami. Nandito lang kami, Kit. Huwag kayo mag-alala, magbabayad naman po kami ng upa buwan. Siguraduhin ko lang. Wala ate. Sabi na kausap ko, nagoyo raw tayo. Nagbebenta pa raw sana sa mas malaking halaga yung bahay at lupa natin. Oh, paluging presyo daw ibinayad sa atin, Ma'am Rika. Naku, talaga kung naalaman ko lang noon pa, hindi na sana ako pumayag na ibenta yung lupa natin. Hayaan mo na, Celia. Tapos na yan eh. Magsimula na lang ulit, tapos gamitin yung pera na ko doon sa bentahan ng lupa. Tsaka na hindi pa naman tapos yung laban, di ba? Hindi naman titigil si Ikit hanggang di tayo na nanalo eh. Naku, asa pa kayo? Eh dahil nga dyan sa Ikit na at tatay niya, kaya tayo nagkakaganito, no?
Aaron, tara na! Sorry, te. Bago kayo dito, te. Celia, marinig ka, ha? Eh ano? Hayaan mo marinig niya. Pakonsensya naman siya. Pinatira niyo pa dito eh. Patikat lang sa atin yan eh. Grabe ka naman magsalita, Ma. Wala akong pakailam kahit sumama pa yung kalooban niya, ha? Kung makikitira siya dito, pues magtiis siya. Eh ano, ako pa mag-a-adjust at makikisama sa kanya? Ako, hirap kasi sa inyo. Masyado kayong maawain. Eh dapat nga, hinayaan nyo na lang matulog sa kalsada yung babaeng yan eh. Nakaganti man lang tayo sa kalpakan nila mag-ama. Sorry, Nay! Sapa! Dito ko sa buhay dito. Oops! Te! Kakikilala mo pa lang dyan sa Mr. Richardson na yan eh. Naniwala ka mo agad na bibigyan ka talaga ng trabaho niyan sa Amerika? Ha? Di ba paano kung kinukulo ka lang yung Amerikano niya? Dani naman, huwag mong pag-isipan ng gano'n si Mr. Richardson. Mabait yung tao. Gusto lang tayong tulungan dahil nakita niya, hikawas tayo sa buhay. Meron pa tayong batang pinapalaki. Kaya nga kinuha niya complex sa kumpanya niya eh. Mag-isip ka nga, Mayumi. Ha? Wala pa nga 1 taon si Emily. Ha? Mababayaan mo ng lumaki na walang nanay. Okay naman tayo eh. Kahit na mahirap tayo, nakakaraos tayo sa araw-araw. Na ano, Gani? Na ano? Ha? Na magtyaga ako sa pagiging driver mo? Na habang buhay akong waitress? Ha? Gani, may pangarap ako. Para sa sarili ko, para sa'yo, para kay Emily, para sa atin. Tigilan mo yung binabalak mo na yan, ha? Hindi ka aalis. Dito ka lang. Saba! Ito ang sabihin mo, aalis ako para sa anak ko. Sana bakla, sa dami kong pinasaan ng resume para... Nakabahan ako, sana naman talaga kunin nila ako kaagad, no? Nakakaya kasi kay Ninang Celia. Ano ka ba, Beshi? Para namang hindi ka nasanay dun. Huwag mo pansinin yun. Mahilig lang talaga magbunga ngayon si nanay. Hindi, totoo naman kasi yung sinabi niya. Siyempre, kasalanan ko man talaga. Kaya gusto ko sana makapag-abot kahit papano. Tsaka may iba pa kasi akong rason para sipagan ko pa sa paghanap ng trabaho eh. Ano yun? Una, gusto ko makapagbayad kagad ng pinag-uutangan ko doon sa may mga tour guide. Kasi siguro mga 100,000 pa yun. Mga ganun. Ano yung isa pang rason? Gusto kong maghanap ng ibang abogado. Kasi si Atty. Pri parang pagod na kasi. Parang natatakot na siya. Kaya gusto ko makahanap ng attorney na hindi takot. Yung attorney na kaya tayo ipaglaban. Kaso sigurado ko na mas mahal yun. Yung ganong klase ng abogado.
Pag itinuloy mo yung pag-alis mo, wala ka nang babalikan. Hindi mo na kayo makikita ng anak mo. Kahit kailan. Gani naman. Hindi ko lang ako. Hindi. Hindi na. Nakapag-desisyon ka na, di ba? Gani, para sa atin naman ito. Parang awa ko na. Ay, gusto ko naman. Para sa sarili mo yan. Gani, gusto ko na magandang buhay para sa atin. Mayumi, tama na. Hindi, Mayumi, hindi. Ano ba? Mayumi, let's go! We are in a hurry. Let's go! Mayumi, tumigil ka. Wala ka na, wala. Tapos na. We're in a hurry. Let's go! Hintay mo, Mama! Hintay mo! Hayop ka! You promised me that you're going to take me to America and help me to find a job! And now you're planning to rape me? I'm gonna help you. You're gonna give me what I want. Let me go! Animal ka! Come on! Come on! You like it like that, huh? So do I. Let's have fun. Come on. Sige! Sige! Whoa! Come on! Not like that. Not like that. Sige, leg mo! Not like that. Hello? Aling Helen, bakit kayo po sumasagot ng telepono? Nasaan po si Gani? Nasaan po yung mag-ama ko? Hindi na siya dito tumutuloy. Ano pong ibig niyo sabihin? Saan po sila nagpunta? Nasaan po yung mag-ama ko, Aling Helen? Kahapon, pag alis mo, umalis na rin siya. May mga dala ring malita. Hello? Are you alright, miss? Thank you. I'm lost. I lost my daughter, my husband. Iniwan nila ako. Iniwan ako ng anak ko. Iniwan ako ng asawa ko. I lost them. I guess we're the same. My mom left me a few years ago. Dad says she already has a new family. Anong name mo? I'm Matthew. Mayumi. Huwag ka nang sad. Nalay mo, one day makita mo yung mami mo, di ba? Smile ka na. That would be awesome. I hope she's as nice as you. Who knows? You might find your daughter too. Sana. Asan ang daddy mo? Oh, he's still inside the restaurant with my younger brother, Drew. Halika na. Ihatid kita. Baka mamaya nahanap ka ng daddy mo. Come on, I'll introduce you to Dad and Drew. Halika na.
may nahanap na po kami lead kung nasaan si Gani Karingal. Salamat. Sisend ko na lang po sa inyo yung address niya. Pero... Ano? Patay na ho si Gani Karingal. Pero may naiwan po siyang anak na babae. Hindi man lang ako nakahingi ng tawag sa kanya. Sana kung saan man siya naroon, sana mapatawad niya ako. No. Ayos yung pagpaplansya rito, ha? Bunito ko yan. Sige ba? Kumusta na yung pag-apply mo ng trabaho? May mapapasukan ka na ba? Sa ngayon po, wala po po. Kasi yung mga pinasahan ko po kasi ng resume kanina. Puno pa ho eh. Wala pa daw pong bakante. Pero no, huwag kang mag-alala. Mag-apply pa naman po ako ng ibang trabaho sa mga susunod pa. Ay, nako, dapat lang. Para hindi ka pabigat sa amin. At saka, huwag mo nga kumatawag-tawag na ninang. Hindi kita inaanak. Si Badong lang yung ninong mo. Hoy, at saka hindi ka magiging parte ng pamilyang to, ha? Tandaan mo. Nang ba't po ba kayo galit na galit sa akin? Hindi naman po kayo ganyan dati ah. Eh, nako, marami na nagbago. Dahil sa'yo at sa pamilya mo na walang kami ng mga bahay. Trabaho! Abay, kulang na nga lang pati kaluluwa namin, kunin na rin sa amin eh. Ninang, naiintindihan ko naman po kayo kung bakit kayo ganyan. Pero nang paulit-ulit na ho kasi ako nagsusorry sa inyo, di ba? Tandaan nyo naman nang hindi lang po kayo yung nawala, lahat po tayo. Ha? Talaga? Para sumasagot-sagot ka bang bata ka? Ang bastos ka talaga eh! Ha? Bastos ka bakit sinasakot mo? Celia! Ha? Bastos ka ha? Tama na! Bastos ka! Ha? Tama na. Ano ba? Hoy! Pasalamat ka ha, kaibigan ka ni Gemma Lu. At inaanak ka ni Badong, ha? Dahil kung hindi, palalayasin, di kita katulad pagpapalaya sa'yo na madraso. Tama na! Tama na! Talik na kaibigan ko tatay niyan. Ninong ako ni Ikit. Ha? Ako tumata yung pangalawang ama. Kaya pag pinubuhatan mo na kamayan o pinagsalita mo na masama, ako makakaaway mo! Sige! Tumpiyan niyo si Ikit! Ha? Magsama-sama kayo! Hiyang-hiya na talaga ako kala Ninong Badong kakainin ng Celia. Ako naman masira yung pamilya niya dahil sa akin. Panayang away nila eh. Ano ba? Ako nga dapat mag-sorry sa'yo sa lahat ng sinabi tsaka ginawa ni nanay eh. Bakla, totoo naman kasi sinasabi na kasalanan ko naman din talaga lahat. Kaya pag nakahanap ako ng trabaho, ayos naman ako sa inyo. Saan ka naman titira? Oh, bahala na. Siguro maghanap na lang ako ng mauupahan ko. Basta hindi ko alam eh. O kaya pakinggan ko na lang yung sinabi ni Ninang Badong. Hanapin ko yung nanay ko. Sana nga makamit mo siya. Ang tanong doon, kung buhay pa siya. Saka kung buhay pa siya, kikilalanan niya ba ako? Saka sana tulungan niya ako, no? Eh, may idea ka ba kung nasa Pinas pa siya o nasa abroad pa? Hindi ko alam. Magandang araw po. Magandang umaga rin po. Anong kailangan nila? Ito po ba yung bahay ni
Isagani ka rin man po at saka ng anak niya? Opo, andito po siya sa loob. May naghahanap sa'yo. Anak? Sino po? Anak ni Freddy Aguilar, yung paboritong kanta ni Isagani. Yan ba yun? Hindi. Hindi ho siya. Hindi po siya kaibigan niya? Hindi ho. Sige, sensya ho. Hindi pala siya ang hinahanap. Ay! Nakaka-disappoint ka naman, Dong. Ano ba naman yan? Maling Isagani naman yung nahanap mo eh. Mupia pa naman ako na makikita ko yung anak ko. Pasensya na po kayo, madam. Alam mo, maganda ako. Pero may hangganan ng pasensya ko, ha? Sa isang banda, thank you na lang at maling Isaganing namatay. Malay mo, buhay pa yung ex ko, diba? May chance pa para mahanap ko yung anak ko at makapag-sorry sa kanya. Ay, naku! Basta! Bisyo mo yung paghahanap niya sa Isagani na yan, ha? At pwede ba yung tamang Emily nang hanapin mo? Opo, madam. Maaasa po kayo. Dapat lang. Mahal-mahal ang binayad ko sa'yo, no? Dapat lang na masulit ka. Sana makita ko na yung mag-ama. Paano kung hinahanap din pala nila ako? Ang mamaya, iniisip nila na tuluyan ko na silang iniwan at pinabayaan. Lord, utang-uta na po ako sa lahat ng mga kamalasan na nangyayari sa buhay ko nitong mga nakaraang araw. Kaya sana po kahit isang major blessing naman po yung bigay niyo sa akin. Panginoon, alam niyo pong mahigit 2 dekado ko nang hinahanap ang mag-ama ko. Buti na lang ibang gani pala yung sinasabi ng private investigator na nategi na. Ibig sabihin, may chance na buhay pa siya. Kaya makakahingi pa ako ng tawad sa kanya. Matagal ko na rin pong tanggap na posibleng may ibang pamilya na si Gani. Kaya ang tanging hiling ko na lang po ay bigyan niyo ako ng pagkakataong magpakilala at magpakaina sa anak ko si Emily. Lord, itutodo ko na po sana yung request ko sa inyo. Lord, sana po mahanap ko na po si nanay. Para naman po may karamay ako tsaka mapanghuhugutan po ako ng lakas na lumaban sa buhay. Lalo na po ngayong wala na po yung tatay ko. Lord, please. Sana hindi pa po huli ang lahat para magampanan po ang pagiging ina sa anak ko. Pero habang hindi pa po kami nagkikita, lagi niyo po siyang iingatan at aalagaan. Panginoon, ilayo niyo po siya sa anumang panganib o kapahamakan. Mahal na mahal ko po siya. Bakit na tumadaan dito? Ito po. Kunin ko yung shawl. Sa mom ko kasi yan eh.
Salamat. Ma'am, ito na po yung shawl niyo. Nakuha ko po doon sa magandang babae. Oh my God! I saw Olivia's story. Dun pala siya sa club mo, nag-after party after her successful concert. You should have informed me. Sana na-meet ko siya up close and in person. I'm sorry. It was a very exclusive and private event. Strictly invites only. Pero nagawan mo naman ng paraan for us before, di ba? Even as a bar owner, hindi kaya ng powers ko. But anyways, going back to Ikit, I truly feel really sorry for her na mention mo na wala na siyang bahay na tinitirahan ngayon dahil sa demolition na sinasabi mo. So, paano na siya? Kamusta? And saan siya nakatira ngayon? Thank you for your interest in applying to our company. But I'm sorry to say, we can't hire you, Miss Karingan. Oh? Ma'am, it's ano kagad? Ma'am, subukan niyo muna po ako kahit isang buwan lang. Alam ko po sa sarili ko marunong po at magaling po ako. Dahil buong buhay ko po. Tour guide po ako doon sa lugar po namin sa Daraitan. Kaya ko po yun. I know that. I'm aware of your work history sa Daraitan. And that's exactly the reason kaya namin tinaturn down ang application mo. Oh. Yeah, about Ikit. Actually, I don't know where she lives right now. To be honest, nag-offer naman kami ni Mom na sa amin na lang siya magstay. But then, she declined. Hindi naman sa sinisiraan ko or anything si Ikit, ha? But, alam mo yun, kasi kami na nga yung concern about her welfare and papakitaan niya pa kaming ng ganun na inuna pa niya yung pride niya. To think na kasalanan niya kung bakit namatay si Tito Gani. Bakit? Tour guide sa lugar ninyo ang best friend ko. Na-mention ko sa kanya na may kababayan siyang nag-a-apply sa resort namin. Sino po yun? And doon ko na-discover na isa siya sa naging biktima ng pagkadispal ko ng pera ng mga kasamahan mo. I'm really sorry, Miss Karingan. No doubt. Magaling kang tour guide. Pero dahil sa nagawa mong mali noon, we can take the chance na hindi mo na uulitin yun sa company namin. Please, apply ka na lang sa iba. Ma'am, hindi ko naman po talaga dinidinay lahat ng mga kasalanang nagawa ko doon eh. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Pinagsisisihan ko na po talaga yun ng sobra-sobra. Kaya nga po ako nag-a-apply ng ibang trabaho. Gusto ko pong makapag-ipon ako ng pera para po makapagbayad po ko sa lahat ng mga pinagkakautangan ko doon sa Daraitan eh. Ma'am, please, huwag niyo naman po kagad ako i-cancel dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi ko naman po tatakbuhan yung mga kasalanang nagawa ko, ma'am. Ma'am, gusto ko rin po kasi talaga makapag-ipon ng pera para po makakuha po ng abogado. Para po maipaglaban po yung karapatan namin. Para po hindi po nila angkinin yung lupain po namin doon. Ma'am, please po. Nagmamakaawa po ako. Isang pagkakataon lang po gagalingin ko naman po eh. Believe me, Miss Karingan. Gusto kitang tulungan. But it's my duty na in-report sa head ng HR ang background ng mga applicants namin. And I can't turn a blind eye sa record mo. Pasensya na talaga.
Sige po. Salamat po Salamat po sa oras. Tito Dennis. Sorry. Inuna niya pa kasi yung lalaki niya. Hinabol niya doon sa Japan. And then, iniwan niya si Tito Gani dito na namang problema about dun sa pera na kinuha niya. Sorry, excuse me. I just need to go to the restroom. I felt some bad vibes kasi from what I ate. Okay ka lang ba? Yeah, don't worry. I'm fine. I'll be quick para hindi mo ako ma-miss. So, that's what Angela said about the demolition at your place. Sigurado ka, yun lang yung sinabi niya sa'yo. Wala na siyang ibang kinuwento tungkol sa akin, ha? Hindi niya ba sinabi na ako yung dahilan kung bakit namatay yung tatay ko? Baka sa akin niya isisi yun, baka sampalin ko siya. Ano? Let's just enjoy the food, shall we? Hey, are you okay? Sorry, hindi ko na dapat binanggit tungkol dun sa demolition. Medyo insensitive ako dun. Hindi. Okay lang talaga. Alam ko naman na concern ka lang talaga sa akin. Alam mo, hindi ka na mapakitang tao eh. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi ko maisip si tatay. Naalala ko siya. Kasi buong buhay ko, siya lang naman nagpapalakas sa akin ng loob eh. Pero simula na namatay na siya, hirap na ako lumaban para sa sarili ko. Hirap na ako lumaban sa buhay. Hey. Sorry. Please don't think that. Sorry. Alam ko na marami pang ibang tao na nagmamahal sa'yo, Kif. At gusto kong samahan sa laban mo. And, to prove my point, I want to offer you a job at my club. Talaga? Salamat ah. Thank you talaga. Naku, bait mo pala. So, is that a yes? Are you gonna accept my offer? Gusto ko naman. Gustong-gusto ko nga eh. Pero, ayoko naman magkaroon ng issue sa club mo. Baka sabihin kasi kaya lang ako napasok dito sa club mo kasi kakilala kita. Gusto ko kasi mag-apply sa trabaho na gusto kong pasukan dahil sa kakayanan na meron ako. Hindi dahil may backer ako. Sorry pero naiintindihan mo ba ako? Gets. At hanga ako sa prinsipyo mo, Ikit. But, just in case, if you change your mind, my offer stands. Sorry. G. So, when's your next date with Drew? Gosh, tinanong ko na nga siya kung kailan yung next free time niya. Sabi niya sa akin, hectic pa daw ang schedule niya. Hectic. Okay. Oh my God. What if mas madalas pala makita si Drew and Ikit kaysa sa'yo? Shut up! Huwag ka nga
mega vibes. Na-bad trip na nga ako last time na pinag-usapan naman yung babaeng yun eh. Okay, sorry. Oh my God! Speaking of the devil! Well, talagang pinaglalaruan kayo ng tadhana. Hashtag sad girl. Hashtag lonely ikit. Hashtag pray for ikit. Bakit naman sad ang ex-stepsister ko? Lord. Lord, bakit naman ho ganito? Sunod-sunod po yung dilog yung binibigay niyo sa akin ngayong araw. Excuse me, siya lang ang dilubyo dito. Pero sabi niyo nga, be the bigger person, siguro dapat ako na lang ho yung umalis. Kasi bago pa magdilim yung paningin ko at makasuntok ho ako ng mga nasa paligid ko ngayon. Hindi mo ba ako namiss, Ikit? Grabe ka naman sa akin. Siyempre, Angela, hindi. Baliw ka ba? Sira ulo lang naman makakamiss sa'yo eh. Ay, oh my God! Oh my God, is that your resume? Ay, let me guess. Kaya ka sad and lonely and crying dyan. Kasi hindi ka tinanggap ng job na in-applyan mo. Oh my God! Talaga? Tumigil ka na, huwag ka namang gatong pipi ko na ako sa'yo. Well, don't worry. Don't be sad na. Kasi deserve mo naman eh. Perfect ka kasi. Tapos, di ba nang dispalko ka ng pera para sa lalaki mo? Wawa naman yung company na papasukan mo if ever. Exactly my thoughts. Ah, talaga? Masaya kayo kapag nakakita kayo ng mga kabiguan ng ibang tao. Wow. Wow. Salamat ha. Hiyang-hiya naman yung tinipak-rock formation sa katigasan at kakapalan ng mga pagmumukha niyo. Ay, alis na lang ako. Where are you going? I'm still talking to you. How dare you disrespect me? Ay, dewa akong care dahil hindi ka naman karespe-respeto, Angela. Ah, ganun ha? Are you okay? Alam mo kasi para kang tanga, obvious naman na gagawin mo yan. Angela, wag na ako. Sanay na ako makipagpuksaan. Bitch! Give me your drink. Ayoko nga, inom ko pa to. I said Tsaka, give me your drink! Baka bespoke sa akin yung stepsister mo. Pwede ba? Wala akong pake! Just give me your drink! Ka ng bagong drink? Ano ba? I can buy you another drink! Just give me that drink! No! Alam mo, naiirita talaga ako doon. Napipikon ako sa impactang mag-BFF na yun. Pero buti na lang naka-plus point ka na kay Angela. Dapat nga asido na lang yung binuhos-hos na buwis. Hindi naman ako ganong klaseng tao. Hindi ako abot sa ganong kasama. Mas masama sila, huy. Uy, Besh. Nungkot mo bigla. Iniisip mo pa rin ba yung pagtanggi sa'yo dun sa in-applyan mo? Maklapin ako, nakakarma na ako. Nakakarma na ako kasi ginalaw ko yung pera ng pro company dati. Ano ka ba naman? Biktima ka lang din ng half-sister mong demonyo. Kung meron man makarma, dapat si Angela yun. Pero hayaan mo na yun, Bish. Basta ikaw, laban ka pa rin. Tama. Kailangan patunayan ko sa sarili ko na kahit ilang beses ako madapa, babangon at babangon pa rin ako. Remember that girl that I told you about last time, bro? Mm-hmm. She's really one of a kind. She's headstrong and determined, but also principled. And she's funny, too. Well, from how you spoke about her before and now, I knew you were into her. No way. I'm just impressed by her, okay? Yeah, right. What's that Pinoy expression, deny pa more? Pero Lord, sana po magkaroon na po ako ng trabaho.
Please. Hirap na ako maghanap, pero hindi ako susuko. Kailangan galingan ko maghanap ng trabaho para kapag nangyari yun, makahanap na rin ako ng magaling na abogado para naman makuha natin lahat ng mga kinamkam ng hayop na Rika na yun. Visit ako. Tama. Alam mo, paano kaya kung mag-apply ka na lang din dun sa Dream Paradise Resort? Kung saan kami nag-a-apply ni Bobby. Ayaw mo nun, together forever tayong tatlo. Anyways, enough about me. What are you doing tomorrow? Are you busy? Do you want to go billiards or go to the club? Can't, sorry bro. I gotta work tomorrow. Oo nga pala. Busy ang bagong general manager ng resort. And we don't want to upset Dad now, do we? Hey, ikaw kasi, if you didn't rebel from him and go your own way, I'd still have someone to help me out with the resort. That's not where my interest is, bro. You know that. But I really hope you're happy working for the family business. I hope that this is really what you want. And you're not just doing this to impress Dad. Dream Paradise Resort? Oo. Parang narinig ko, nakita ko na yung Dream Paradise Resort. So, parang pamilyar. Siyempre, pamilyar, sikat yun eh. Ay, Oo. O basta, sabay ka sa pag-apply ah. Pwede, sige. Dream Paradise Resort. Saya na. Tayo doon. Tayo tatlo na. Asa ka si Kaloy? Ewan ko doon. Ano nga, boy? Babe ba? Sabihan nyo na, huy! Babe! Ang ganda! Ang ganda nga eh. Ang aliwalas dito. Ang ganda! Diba? Alam mo, dapat i-manifest natin na dito na tayo nagtatrabaho para araw-araw ito yung view natin. Mabi, nananaginip ba ako? Kurutin mo nga ako. Ganda dito. Kaloy, gusto mo kalpo ka na lang kita para mas ramdam mo yung intense. At saka, pag ginanong natabaon talaga yun. Oo, may interview po tayo. Wag naman. Makakapasikalan pa tayo. Dalian nyo kasi baka maliit pa tayo. Dalian nyo mag-update lang ako sa mga tropa. Ay, wala. Ala na, ano pa yan? Yung ano po. Ayan, shoutout nga pala mga guys for today's video. Samahan nyo nga pala kaming mag-apply ng trabaho. Naku, shoutout po sa may-ari. Deserve po namin to. Kasi po magaling po kami. Kaya naman shoutout sa mga viewers ko dyan. Abangan nyo kung makakapasok ba kami o hindi. Okay, tingnan nyo na lang sa mga susunod na vlog. Yun lang. Thank you so much. Bye. Si Macho alias Victor nandito. Talaga? Saan? Ayun o. Nandito siya. Nawala siya. Ikit, okay ka. Nag-a-addict ka ba, Ikit? Ang lakas ng amats mong yun. Uy, ito naman addict agad. Alam mo, Besh, okay lang yan siguro. Trauma lang yan. Kaya namamalikmata ka, nakikita mo yung afam na akala mo ng scam sa'yo pero hindi naman talaga. Ano ka lang, Ikit? Halika na. Nakita ko talaga eh. Siya Halika na. Mag-a-apply pa tayo eh. Hindi, baka namamalikmata lang nga ako. Mag-apply tayo na maayos. Tara, Baka gutom lang yan, Besh. Oh? Naku, pensionado ka na naman, babe. Big happy thoughts. Happy Pero thoughts. kumalma ka ako. Happy thoughts. Excuse me. Maghanap tayo ng trabaho. Kayo dito maglangdian. Workplace to, di ba? Upo. Okay, sure, ma'am. Thank you, ma'am. Tatawagan na lang po namin kayo, ha? Thank you. Miss Marikit Karingal? Yes. Hindi ko ako yun. Ako po. You may come inside. Good luck.
Good luck. Eh, kayo mag-i-interview sa akin? Naku, dalian nyo nung yung tanong, ha? Naku, hindi, ma'am. Very hands-on ang bago namin general manager. Gusto niyang kilatisin ng maigi ang mga aplikante namin. Kaya siya ang mag-i-interview sa'yo. Tara, pasok ka na. Sige. Pasok po kayo. Ay, salamat po. And pakintay na lang po dito si sir. Sige, salamat po. Please wait na lang po kayo dito and kayo na po yung susunod. Okay? Thank you. Sorry po. Abi, kinakabahan ka na naman dyan. Kalmahan mo lang para matanggap tayong tatlo dito, ha? Sige. Isipin na lang kita para hindi na ako kakabahan. Yes, good morning. This is Marikit Karim. All right. Arthur, sir. Thank you so much. Ayun na. Yeah, I'll talk to you later. Bye-bye. Okay. So, shall we begin the interview? Ay, parang familiar yung boses, ah. Excuse me, miss. Ikaw? You again. Sabi ko na, hindi ako na mamalik mata nung nakita kita kanina sa labas. Ano, tama ako na, ikaw yan ah. The crazy girl. What are you doing here? Me, crazy. Yes. Huwag mo akong tawaging crazy, baka masampo lang kita. Wait. Are you stalking me again? Stalking you? Excuse me? Stalking you, hoy! Huwag kang masyadong delulu, no? Masyado kang pilingero. Ba't naman kita i-stalk, ha? Nandito ako because of, job interview, not for you. Job interview? Yes! The nerve of you to come here and apply for a job. Do you know how much you humiliated me, accusing me of scamming you? You know what? I should have you kicked out of our resort. Our? So sa inyo to? Malay ko bang sa inyo to? Ha? Kasi kung alam ko lang, miski anino ko, hindi mo makikita dito. Alam mo ba, babe? Sobrang galing ng beshi ko. Sigurado ko impress na impress yung boss na nag-interview sa kanya ngayon. Oo naman. Nako, si Ikit pa ba Miss Congeniality nga yun dun sa daraitan di ba? Correct. Kaya natural lang dun maging funny, tsaka charming. Sure ako makakasundo niya yung boss. Palibasa, masama talaga yung ugali niyong mag-ina. Kala mo kung sino makapagpataboy ng ibang tao? Hey, don't involve my mom. Ay, why not? Aba, totoo naman Hindi niyo alam kung gaanong trauma yung naabot ko doon. Yung pinahabol niyo ako sa mga bodyguard doon sa Japan, kala mo naman. Dahil kayo, mga wala kayong puso, mga mata pobre. Yeah, of course not. But do you realize how out of line you were? Of course we had to get you kicked out. But unfortunately you're here, annoying me again. Kung ikaw lang din naman magiging boss ko, wag na lang. Hindi pa man din nauumpisahan yung interview, I resign. I fired myself. Excuse me. Hey. Talaga. Don't touch me. Nako, wala akong pakialam sa'yo, ha? Isaksak mo sa baga mo yung resort mo. Alam mo, pag naalugi-lugi to, wala ulit akong pakialam kasi deserve nyo kasi masama ang ugali mo. Nyo! See? Now, why would you wish us ill? Do you realize how insensitive that sounds? Oh, wow! Wala na mas i-insensitive sa inyong mag-ina, ha?
Pagkatapos niyo akong elbowin dun sa Japan, akala niyo naman kayo may-ari, makapagpalayas kayo. Masama ang ugali niyo. Good riddance. Never come back. Talaga? Alam mo, babalik pa talagang hindi na. Kaya pala parang familiar sa akin tong Dream Paradise na resort na to. Nabanggit na sa akin to nung mokong na yan sa Japan eh. Ay ano naman, kung sila may-ari nitong resort na to, masama naman ugali nila. Wala akong pakialam. Ulo ka? Alam mo, sana talaga hindi na lang ako sumama sa inyo sa pagpunta dito eh. Sorry naman, Besh. Hindi ko naman alam na may pasabog na magaganap dito. Hindi. Hindi nyo naman talaga kasalanan eh. Labas kayo dito sa issue na to. Kasi sa amin lang ni Macho yung may problema dito eh. Alam mo, mabuti pa, mauuna na ako sa inyo. Mag-a-apply na lang ako sa iba ha. Okay? Tayo? Hindi na namin tutuloy yung application namin dito. Uy! Oo. Kung ayaw mo, huwag na lang. Friendship tayo, no? All for one for all tayo. Kung hindi ka kakain, hindi kami kakain. Ganon. Teka lang ah. Una sa lahat, kailangan nyo ng trabahong to, okay? Huwag nyo na akong isipin. Pero nakaka-touch naman kayo. Totoo ba yun? Oo nga. Siyempre. Grapag. Hindi na ako bad trip. Teka lang. Si Rika ba yun? Tsaka si Angela? Pak na pak. Ang mag-inang impacta nga. Anong ginagawa niyang mag-ina niyan dito? Tara nga, bakla. Hello, ladies. Sorry, my father had some urgent errands to run, so he can't make it today, and it's just me. Hi, Matthew. I am Rika Torres, and this is my daughter, Nice to Angela. meet you. Yeah. Angela? Angela, right? Are you okay? May I have your order? Yeah. We'll take 3 iced teas, whatever's on the house. Picture na ginamit ko steaks, para and lukuhin we'll si have whatever's on Ketch's the dessert menu. What? Thank you. What's going on? What's all the whispering about? Oh, my daughter and I were just so surprised at how handsome you are, just like your father. Right? Yes, I thought you were a Hollywood actor. I just couldn't quite figure out who. Oh, well, I'm flattered by that. And if my father heard that, he'd definitely say it runs in the family. Good genes. Yeah. Magkakilala sila. Paano? Baka magkasabwat sila sa pang-i-scam sa'yo, Ikit. Grabe naman. Ganito B1, B2, kailangan natin makalapit dun sa table nila nang hindi tayo nararamdaman o nakikita, okay? Okay. Sandali. Kailangan kita makita. Ito. Kuya, excuse me. Paano? Pera mo ako? Sige po. Order kami mamaya na. Sige ba? Papi, kami. Dali. Ano? Hi, ma'am. Excuse me. Are you ready to order na po? Kuya, kahit tubig lang, kahit galing lang sa gripo. Alam mo, kuya, balikan na lang kaya in 1 hour. Hindi pa kami ready. So, Matthew, I heard that you are the general manager of this resort. You're so young, yet you're so accomplished. Yeah, I like to look at myself as dedicated, passionate, and extremely hardworking. Like father, like son. Sorry, pardon my curiosity.
I just noticed that you're not in the mood. Yeah, well, earlier I ran into someone that's been really annoying, and it kind of just put me off all day. Who is it, if I may ask? Well... Crazy girl. Ay, naku! Ang ganda-ganda ng OOTD ko, papagapangin mo lang pala ako. Hayaan mo na. Parang hindi nakahalata na, nag-i-speaker tayo. Shit! Ano pa ginagawa natin dito? Basta lang tayo, papi! O sige na, mauna na kayo. Basta ako hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang connection ni Tita Rica at saka ni Matthew. So, anyway, Miss Rica, how's the construction coming along for the resort casino? Don't worry, Matthew. Progress is doing well, and construction will commence soon. Perfect. That's definitely good news. And when construction finishes, I'll have myself transferred over there to be the general manager. After all, it was my idea in the first place. That's awesome. Yeah, well, thank you so much for making sure the construction finishes according to schedule. Of course. I'll make sure that nothing and no one can stop the project from getting done. Sila Macho ang may-ari. May-ari ng resort casino. Sila ang dahilan kung bakit nawala yung bahay at lupa natin sa Daraitan. Alam nyo, tama nga yung nala ko na magkasabwat sila sa pag-love scam sa'yo, Ikit. Ideya nila yun na magpanggap si Matthew na si Victor. Alam mo, teka lang. Parang malabo yun Parang first time ma-meet na Ma'am Rica at ni Angela, si Matthew. Di yun ba napansin kanina? Parang nagpakilala pa nga si Matthew dun sa impact ng mag-ina na yun Kaya pala tulala kanina si Angela. Mukhang may type pa nga yun kay Sir Matthew Ako. Pinagtataka ko lang Alam mo yung 300,000 na nabudol sa akin? Ibarya lang naman yun sa kanila Pangyaman kaya nila kumpara doon sa milyon-milyon na meron sila. May point ka naman, Beshi. Malay mo, trip-trip lang. Baka na-bored na sila doon sa pagiging mayaman nila, kaya gusto nila may thrill. Ay, pasensya ka na Pero ekis na sa akin yung teorya mo. Kasi mas nauga ako nung nalaman ko na isa sila doon sa may-ari nung resort na pinapatayo doon sa may Daraitan. Correct. Kalain mo yan, kapartner pa pala nila si Ma'am Rica sa pang-angkin ng lupa natin. Aba, ako hindi na ako magtataka dyan kasi pare-pares naman sila masasama ang ugali. Suga pa yung mga yan. Oo, kaya ang kailangan natin gawin, kailangan natin malaman kung ano talaga yung mga pinaplano nila, Para malaman natin kung paano natin maharang o mabawi yung mga lupang inangkin nila. Tama ka dyan, Beshi. Lalo pa ngayon na kinausap na ako ni tatay, sabi niya sa akin na kinukulit daw siya ng mga kasamahan natin na sana maibalik na yung naangkin na lupa sa lalong madaling panahon. Nahihiya na talaga ako kay Ninong Badong. Ayoko siyang maipit sa sitwasyon na ito Hindi kakayanin ng konsensya ko. Promise. Ayoko maipit siya sa problema sa tungkol dun sa lupa natin. Kaya kailangan talagang may gawin ako dito. Paano gagawin natin, Ikit? Ay, ito. Ako naniniwala talaga ako sa kasabihan na to, na keep your friends close
and keep your enemies closer. Wow. Yun yung dapat nating gawin. Tama. Ha? Tama. Lugaw kaya tayo, nagugutom ako eh. Tama yan. Tara na. Sige pa. Hindi ka na, gutom na ako. I want us to provide not only excellent accommodation, but also wonderful memories to our guests. Let's promote the province's magnificent and scenic tourist spots to boost our bookings. That would be great, sir. So I want you to hire someone. I want you to recruit the best tour guide in all of Rizal who will be our lead tour guide. Look for someone who's energetic, who knows the area very well, lively, relatable, and endearing to the guest. Can you do that? Yes, sir. Perfect. I'm sure he or she will be a wonderful asset to our resort. So what brings you here? We were just around the area, so we decided to drop by. Perhaps you would want to check out the ongoing construction in Daraitan? Oh, maybe some other time, Miss Rika. I can't right now. I have plans with my mother later. Actually, Oh, there she is. One moment. Mom, meet our casino resort project liaison, Miss Rika Torres, and her wonderful daughter, Angela. Nice to meet you, Mrs. Smith. Magandang gabi, Day. parang kilala kita. How do you know my mom, Miss Rika? Oh, what I meant to say is I think I know her. Hindi ko lang exactly maalala kung saan ko siya nakita. But she looks very, very familiar. Malamang sa malamang. Unless, etchosera ka at ini-etchos mo lang ako. Joke. Pero, imposible yun kasi 20 years kaming tumira sa Japan. Baka ang ibig sabihin po ni Mom is kahawig nyo yung kakilala niya. Right, Mom? Parang ako, kapag nagmumall tayo, yung iba na papagkamalan akong celebrity, baka ganun din si Mrs. Smith, di ba po? Baka nga. Madalas nga nasasabi sa akin kamukha ko daw yung pokwang. Mas maganda naman ako dun. Excuse me. Di ba, anak? Oh, siyempre naman. Because you're the most beautiful mom in the entire universe. Mm-hmm. Sorry to say, but we must take our leave now, but please enjoy the food and drinks. Excuse. So it says here in your recommendation report that she's the best tour guide in all of Rizal and is the perfect candidate to be the resort's lead tour. She's also quite popular among the travel agencies in the area. And she grew up in Daraitan, so she knows the local very well. Correct, sir. But it also states here that she was involved in some kind of financial dispute, where she stole money from the other tour guides. But in her defense, she said that the money was scammed from her and that she's doing her best to pay it all back. Do you have a file? Yes, sir. Here. Thank you. No. Forget it. Not hiring that girl. I don't want anything to do with her. But, sir... No. I already said no. All right? I'm not going to have anything to do with that crazy girl. Ever again.
Sir, why not give her a chance? She's the best in her field. It's pointless. She was already here a couple of days ago, and we hate each other's guts. All right? I don't want her to work here, and she doesn't want me to be her boss. Sir, excuse me. Yes. Somebody's here to see you. So she doesn't have a prior appointment, but she says it's important. Who is it? It's not the girl again, Ikit. Did you ask her to come? No, sir. Then why is she here? I have no idea, sir. Should I let her in? Okay. It's fine. Please let her in. Sige. Good day, Mr. Smith. It was a good day. What do you want this time? First of all, I'm very, very sorry to all what happened in Japan. That pinagbintangan kitang scammer ka, sir. Pangalawa, sir, patawarin mo ko nung muling pagpunta ko dito, nag-attitude ako at inaway-away kita. Sorry po. You're apologizing. Is this some kind of trick? Sir, hindi. Promise, real talk po talaga. Humihingi po talaga ako ng patawad. Sorry na po, sir. Baka pwede niyo po akong bigyan ng isa pang pagkakataon. What does that mean? Sir, can I request another Q&A portion? Sir, kasi sa totoo lang po, wala na po talaga kasi ako mahahanap na kasing ganda ng Dream Paradise Resort eh. Dito sa buong Rizal. Kaya, I really, really want this job. I want to work for you, sir. Promise. Magaling ba talaga yan? Kaya naman sobrang excited na ako. Magkita kami. Tikit? Finally, Lord, thank you so Tikit ang crazy girl mo? Kilala mo siya? At tapos ang gawin mo sa anak niya, nagpapabiktim ka pa? Do the Smith family a favor and just leave at huwag ka nang babalik dito. Tama na! Masyado nang maingay ang resort ko. Huwag ka nang umiyak, Ikit. Binibini Marikit is medyo ngarag pero masaya po ang lahat ng guests natin. And also, sulit ang pagod. Give me your hand. My hand. Just give me your hand.